Oh, magandang umaga. Pasok ka kasi. Pasensya na sa bahay namin. Okay lang. Yung baby ko. Ito yung baby mo. Oo. Mag-mic ka para marinig ka ng ating mga nanonood. Clip natin dyan. Okay. Pasensya na wala tayong taghahawak ng camera ngayon, Kaponi. Solo tayo sa mission. Oh. Ayan. Hello. Baby. Good morning, baby. Anong pangalan mo, ate? Ako po si Maricel Andor. Ilang taon na? 25 po. Okay. Yung asawa mo? Si Jovencio Eliorando. Nag-31 siya nung linggo. Nung July 6. Saan yung asawa mo? Nandun siya nagtatrabaho dun sa sa pipilitan. Construction. Oo, labor siya. Labor siya. Ilan ang anak niyo? 2. Yung isa kong anak, andun sa nila, sa school. Grade 1. Tapos naman ito. Ito, si baby. Anong pangalan ni baby? Cute. Si siya si Mariana Vishna. Mariana Vishna. Opo. Ilang taon na, buwan? 9 months po. 9 months na. Oo. Nag-almusal ka na. Maaga pa. Hindi ka pa nagme-milk? Minsan pinakakain ko ng Cerelac, yung rice and soya. Pero hindi ko yung dinadami kasi siya, mabilis siyang maanuhan ng ba yung tawag doon kapag umaano siya pumupupo. Nahihirapan minsan. Kaya paunti-unti lang. Oo. So itong bahay, ito yung sariling lupa. Hindi, sa kapatid ng asawa ko. So nakikiano lang kayo. Oo, Ikaw, ano naman ang pinagkakaabalahan mo? Wala, dito lang sa bahay, bantay sa baby ko. Hindi naman kasi siya pwedeng iiwanan ng matagal kasi kasi minsan nga kasi wala siyang boses. Ay, gano'n? Ano ba tawag doon? Yung gumaganyan na lang siya. Yung gumaganyan. Oo. Bakit? Anong kondisyon ni baby? Hindi ko nga po alam. Kaya nga po, papaano ko bukas para malaman ko kung ano. Magpapacheck up Oo, kayo? papacheck up ko. Para kung magsabi ang doktor na kailangan talaga CT scan, papa-CT scan ko para malaman talaga namin. So hindi pa ito nadala sa doktor? Wala naman siyang ibang ano ba tawag doon? Wala ko naman ibang nakikita sa kanya na maliban sa ganun, yung parang naninigas. Pero hindi naman, minsan lang siya magkaganyan. Pag may lang siya, pag may masakit sa kanya. So mula nung pinanganak mo, hindi mo pa ito nadala sa doktor kung ano yung... Nung mag 3 months pa lang siya, na-admit siya sa provincial. Okay. Ang sabi naman ng doktor na maliit daw yung ulo ni baby. Sabi ng doktor. Pero yung niya, yung newborn parang maliit na ang ulo niya. Oo. Yung newborn screening niya, wala naman sa amin. Di ba nalalaman din sa newborn screening? Makikita kung may defect or may problema yung bata. Wala naman nag-chat or nagtawag sa amin. Yung galing sa newborn screening. So, after 3 months, sa kanyo na-check up? Oo. Doon lang namin nalaman na maliit yung ulo niya nung na-admit siya. So, pagkatapos hindi na nasundan yung check up? Hindi na. Pero okay naman, wala siyang problema sa pagkain, hindi siya ubuhin, sakitin. Yung minsan, kapag naglalagnat siya, pero pag nababakunahan siya dyan sa barangay namin. Normal lang talaga yun. Oo. Pero yung lagnat niya, hindi naman tulad ng ibang bata na
ano ba tawag dun? Yung 1 week bago nawawala. Yung sa kanya, pag pinaiinom ko siya ng gamot, na pag natusukan siya, tapos paiinumin ko ng gamot, agad naman nawawala. Gumagaling. Oo. Yung mata niya parang, Oo. nag-ano siya, parang nakaano dito. Oo nga. Nagsasalubong. Minsan, normal yung niya, mata niya, yung lagay ng mata niya. Minsan talaga kaya niyang mabanlag, yung parang duling ba? Naduduling. Oo, naduduling. Pwede makita yung record ng hospital. Yung yung pag-CT scan sa kanya. Na-CT scan na ito? Hindi pa, bilang isang magulang, natakot talaga ako kasi first time kong magkaganito yung baby ko. Kasi yung panganay ko, Normal wala naman. talaga, oo. Ano yung Okay panganay lang. mo, babae? Lalaki. Ito, Babae. babae naman. Yung hiniling talaga namin na babae, binigay sa amin babae. Ilang taon na yung asawa mo? 31. Nag-31 nung July 6. Ito nga yung niya, yung ultrasound niya nung na-admit siya sa provincial. Ito yung niya, ultrasound ng ulo niya. Pero hindi naman, sabi nila, hindi naman lahat yan nakikita sa ultrasound. So siya sa... Pero normal lahat yung dyan. Sa Tacloban pala ito. Dito sa sa provincial. Ay, Tacloban City. Yung siguro yung nag-ultrasound. 2 months pa lang siya nung na-ultrasound. Oo. Sonogram findings. Okay, normal cranial ultrasound study. So normal daw ang kanyang resulta. Tapos ito, Yung yung CT scan na dapat schedule na niya dapat nung March 9, kaso nitong March, kaso hindi ako pumunta. nagutom siya. Sige, padidiin mo muna. Tingnan muna natin yung result. Okay, so 5 months, yung timbang niya 4.6. Siya, request diagnostic study, cranial CT scan with contrast. Oo, kasi nung ipina-check up ko kasi siya, sabi ko, Dok, kasi may ubo siya at saka sipon. Sabi ko naman, Dok, normal lang po ba yung yung minsan na dodoling siya, yung nababanlag. Tapos naman, normal lang ba na hindi pa siya tumatayo ng matagal? Sabi naman ng doktor niya na daw, late development siya. Kasi dahil sa ng ulo niya. Dahil maliit daw yung ulo niya. Ayan, maliit talaga yung ulo niya po. Oo. Cute. Hello. Ano mo yung ng ulo niya sa likod? Pakita. Ganyan. Pero mabuti nga yung ulo niya kasi kaya talaga niyang galaw-galawin. Sabi nga ng doktor, yung iba nga katulad niya, palagi lang nakaganyan. Meron tayong tinutulungan na kagaya niya. Oo, siya kaya niya yung ulo niya, igalaw-galaw. So advantage pa rin sa kanya. Oo. Tapos yung yung paa niya, kaya din niyang itayo, pero nakakatayo siya. oo, pero hindi siya tumatayo ng matagal. Minsan At least lang. na may control. Oo, pa niya. Nagagalaw niya. Ganyan. Pero yung puwet niya, Nakasandal sa kailangan lang talaga siya sa dibdib ko para nakakatayo siya. Yung ulo niya nakalagay dito. Tapos hindi siya hindi pa siya marunong yung ba yun? Yung pagkulob. Yung mga yung talikod. Yung Ihaya, ganun. pagtagilid na paghiga, 'di ba nakahiga ng ano ba tawag doon?
Tapos naman, kaya niyang tumagilid, pero hindi niya kayang yung Ibabalik papunta na, yung papunta na sana sa ano, pag ano tawag Gagapang siya. sa paggapang niya. Hindi pa siya gumagapang. So talagang late development. Oo. Kahit 9 months, dapat ano na yan, di ba? Oo. Oo, nakakaya niya. Nakakatayo na nga dapat yung 9 months pero humahawak lang sa ano. Siya wala. Late talaga yung ano niya. Ito yung request sa kanya. Kailangan niya ng CT scan with contrast. Oh. Cranial. CT scan with contrast. Tapos Tapos ang kanilang course in the ward or pertinent history nakalagay with remarkable prenatal history, interim noted delay in gross and motor development. Oh, ito nakalagay ka po ni. Delay daw yung kanyang gross and motor development. Kaya siguro hindi siya nakakagapang, hirap siya yung kanyang hindi may tayo ng maayos pa. Stand up, eh. Pero at least na may muscle. O tingnan mo, kaya siya. Oo. Ano, baby? Ano tayo nga? Krishna. Mariana Vishna. Mariana Vishna. So, kailangan siyang i-CT scan. Yung head, sir, yung head niya, size 35 cm. Oo, tapos nung March yun. Tapos pagpunta namin sa doon kina nanay sa Campisaw, inano ko yung ulo niya, 36. Parang nadagdagan ng isa. Nadagdagan siya ng isa. Pero ang tagal bago nadagdagan kasi March 35 yung Okay naman yung timbang niya, hindi siya mag-aano. Hindi ko alam yung timbang niya ngayon kasi nung June at saka ngayong buwan hindi siya na bakunahan sa namin, sa barangay namin. Kaya hindi ko alam kung anong timbang niya ngayon. Ayan nakalagay ka po ni working diagnosis microcephaly. Meron na ho tayong natulungang baby na ganito din. So, indication for the procedure, work up. At saka yung creatinine niya, 23. So, pinirmahan ng anesthesiologist. Oo. Dapat na kasi at na siya, isi-CT scan. Bakit hindi nyo naman to tinuloy? Sayang, kaya nga, na naman kasi ako parang, alam mo naman yung magulang na syempre, kapag nagkakaganyan yung bata, unang-una yung umano sa dibdib, yung yung kaba. Kinabahan ka. Oo, natakot ako. Tapos naman, mas nadagdagan pa yung takot ko kasi namatay yung tita ko. Kaya hindi mo ito na-process. Oo, kaya hindi kami nakapunta doon. Kailan ba dapat to? Sa March, nung March lang. Oo, pwede kami tumayo kasi patayuin mo. kasi baka umano na naman siya. Yan. Yung tawag doon, umula. Pag matagal siyang umiiyak, parang naninigas. Kailangan kasi sa kanya, pag umiyak siya, kailangan na siyang lilibangin. Kasi pag continuous na iyak, doon siya naninigas or nagsi-seizure. Ano ba yung kulay ng bibig niya, parang nagpipale. Oo. Namumutla. Oo, namumutla siya. Kaya hindi pala pwedeng iwan, Oo. Mahirap. Kumusta ang pag-aalaga sa ganyang baby? Minsan mahirap. Minsan
Pero minsan nakakaya ko naman kasi nasasanay na din ako sa ano. Simula nang ipinanganak ko siya, iyakin na talaga siya hanggang ngayon. Pero ano, nag-iba naman ngayon kasi ano, hindi na siya tulad ng dati pag umiiyak na. Iyak talaga ng iyak hanggang maghapon. Pero yung kinatatakot ka sa kanya ngayon kasi pag umiiyak talaga siya, ganyan talaga. Yung ano, namumutla yung baba niya sa kakaiyak. Kawawa naman ano. Sabi ko nga sa sarili ko, sinabi ko nga sa sarili ko, saka ako nagkaroon ng baby na babae. Parang kumbaga naging ganito pa. Pero hindi naman ako sa Panginoon. Siyempre nagpapasalamat din ako na binigyan ako ng blessings na baby girl. Tanggapin na lang kung ano ang may ano yan, may plano si God para sa baby mo. Siguro, sabi ko nga sa sarili ko, siguro, pagsubok lang siguro sa amin to. Kakayanin namin to. Wala naman ibinibigay ang Panginoon na na problema kung hindi kayang solusyonan. Hindi ba? Hindi po ba? Yan. Anong sabi ng asawa mo? Gusto nga niya nung kahapon kami pumunta. Kasi nagbabakas sakali naman po ako sa barangay namin kung sa sentro. Oo, dyan sa sentro. Kung may bakuna kasi hindi pa kasi siya nabakunan kasi nung unang Lunes kasi ano ba tawag doon? Pababakunahan ko sana siya pero hindi ko alam na may bakuna nung una nung Lunes. Nalaman ko lang sa asawa ng sa kapatid ng asawa ko na nagbakuna daw nung Lunes. Tapos naman hindi ko siya napabakunahan kasi nilagnat dahil may mga rashes. Oo, parang ganun. Yung uso ngayon na tumitirik sa balat, yung ano ba yung tawag doon? Foot and mouth disease. Oo. FMD. Bakit, baby? Nung buntis ka, wala kang ininom na gamot? Wala. Or hindi ka nakagat ng mga lamok? Kasi usually, yung microcephaly, ang daw niyan, galing sa mga lamok kung buntis na may dalang virus. Hindi naman. Pero yung lamok, siguro nakakagat siguro ako kapag nakakatulog ako ng mahimbing tapos nakakalimutan magkumot. Pero hindi naman kami, minsan lang naman ako makagat ng lamok. Halika, baby, halika. Okay. Ganyan siya kabuo. Ang gaan niya. Oo, ang gaan. Ano yung timbang na ito? Iwan ko. Hindi ko na alam yung yung timbang niya. Nung binakunahan siya ng Miata yun. Oo, nung April. Oo. 4 point ata yun or 5 kasi siya inubo siya at saka sinipon kaya gumaan pumayat. Nakalaylay ang ulo, inaantok siguro. Oo, inaantok. Kanina pa kasi nung alas 4 gumising. Hanggang ngayon di pa natutulog. Ang liit ng ulo niya. Ganito yung mga kaso ng microcephaly. Di ba yung hydrocephalus, malaki ang ulo? Oo. Ito naman, yung microcephaly, maliit. Hindi siya yung normal. So, ang dito, kailangan ma-check up siya sa ulo. Ano bang tawag doon? Ma-CT scan. Oo. Tapos, yung espesyalista sa Tacloban, si Dr. Alatorre. Sila yung humahawak sa mga ganitong kaso. Buti nga siya hindi nagsisisure ng lagi-lagi. Hindi siya nagsisisure.
nagkakalagnat lang siya kapag ganyan, pag may masakit sa kanya. Tapos pag binabakunahan. Pero yung minuto, hindi naman siya na So, plano nyo yan dalhin bukas sa Oo, provincial ba? papa-check up namin. Siguro, dalhin mo na rin tong request kung pwede pa. Oo. Kung hindi naman, magpapanibago kayo ng application for Oo nga. CT scan, cranial CT scan. Anong gatas niya? Ha? Anong gatas niya? Yung gatas niya dati, buna. Kaso hindi naman siya dumididi sa tsupon eh. Sa'yo lang, breastfeed. Oo, sa akin lang. Pag pinadididi ko sa tsupon, umiiyak siya. Kinakagat lang niya yung tsupon. Hindi siya Pero sanay. pag sa akin, mabilis talaga yung niya, didi niya. Oh. Alam niya yung didi ko at saka yung tsupon. Ang sa kanya, kahit delay yung kanyang motor development, kaya niyang yung paa niya, hindi yung nakalaylay lang. Hindi. Tapos yung ulo niya, di ba hindi yung nalaylay din, gagalaw niya. Minsan lang niya ganyan yung ulo niya. Sikapin niyo na madalas sa espesyalista para maagapan. Malay natin sa pamamagitan ng paghawak sa kanya ng espesyalista, mabigay siya ng proper na gamot. Tsaka hindi siya masyadong gaya ng ibang bata na nakahiga lang. Kahit siya, makalakad sana or diba? Pag-pray muna din na maging healthy lang siya. Yun nga yung palagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, gabayan mo na lang kami, sabi ko. Kasi Ikaw lang naman yung madaming proseso ang gagawin sa kanya. Dahil nga sa kanyang kalagayan. Bakit? Ganyan siya talaga. Patulugin mo muna. Ha? Patulugin mo muna. Sige. Nakalaan ko. Hindi naman siya natutulog sa lang eh. Sa yung DDD lang. Kailangan talaga may duyan at saka yung isa sayaw-sayaw. Yung kanilang bahay. Ito yung isa mong anak. Oo. Nang baby pa siya. Huwag ka nang magdagdag ng anak. Oo nga, kasi sabi nga ng pinsan ko dun sa Kampisaw. Alagain. Alagain daw yung mga tulad nito. Pag nag-anak ka pa, tapos yan, meron ka pang ganyang baby, mahirapan ka. Oo, mahirap. Kahit nga ngayon palagi ko na ngang napapagalitan yung panganay ko. Kasi pagod ka sa alaga dito. Lalo na kapag hindi siya agad sa gusto kong utos. Yung tulad ng gigising ng alas 5, tapos kakain, tapos maliligo, magbibihis para pumasok sa school. Kasi malayo-layo yung school. Andun pa sa Ituloy mo itong progress ng pagpapasitiskan sa kanya kasi request yan ng doktor. Oo. Para if ever man pag gustong-gusto nga ng asawa ko na maipa-check up namin para daw maagapan habang wala pang ibang na nakikita namin na sa kanya. Malalang kondisyon. Oo. Maagapan. If ever man na mag-request ang doktor ng referral papunta doon sa Tacloban kay Doc Latore, pwede ka namin masamahan. Oo, para yung kaso niya, maagapan dahil baby pa. Oo, yan? Madami nga nang sasabi, ang ganda pa naman ng baby. Matangos yung ilong. Ganon sila, yung mga ganitong microcephaly na baby. First time ko talaga na nagkaanak ng ganito. Hindi ko nga alam kung
saan to nanggaling yung ano. Yung sakit niya. Oo. Sa ano daw yan? Na dati na yun, may tinutulungan kami. Sa lamok. Salam. Hindi ka naman nag-take ng gamot nang nabubuntis ka. May iniinom ako yung calcium at saka Peros. Yung Peros, okay lang yan kasi Oo. kailangan yan pagbuntis. At saka yung Hemarate FA, normal lang yan na tinitik. Pero yung ibang mga gamot na pampasira wala. ng baby. Yung hindi calcium kami- lang at saka Peros lang sa. Sige ha, basta sundin mo lang kasi para naman yan sa anak mo. Oo. Kung ano ang request ng doktor, sundin nyo, pag-ipunan nyo na madala sa doktor. Oo. Sa ngayon, meron kaming ibibigay na tulong para makadagdag sa panggastos nyo pagpa-check up. Meron dito 2,000 peso na pinapaabot si Tita Fede. Yeah. Maraming salamat po Tita Fede sa sa gagamitin naming pagpa-check up sa baby namin. Sana nga gumaling na siya. Malaman namin yung niya, yung kondisyon niya pa. Kasi yun talaga yung gusto ng asawa ko na malaman talaga namin. Kasi yung isa kong pamangkin dyan, nasa din siya sa provincial, naka-admit ngayon. Magkaiba talaga sila. Kasi yung pamangkin ko na nasa ospital, nakakatayo na siya, nakakaupo na sarili lang. Ilang buwan na? 10. Magsunod, oo, Ito 9 months, hindi pa rin. So, magkasunod. agapan mo, ha? Oo. Oo, para naman yun sa kalusugan niya. At ito pa, pinapabigay ni Tita M ng Japan para meron kang 3,000 na hawakan mo dyan. I-save mo yan, ha? Oo. Para sa kanya, hindi sa kung ano-ano mo. Opo. Thank you po, Tita M, sa binigay niyo kay baby. Papacheck up namin bukas. Basta, ito first time ka naming ma-feature sa ating vlog. Pag once humingi tayo ng tulong, siguraduhin na susunod kayo. At saka yung mga tulong, gamitin kung para saan. Opo, sir. Hindi yung ibibili ng kung ano man, alak, party-party. Hindi naman yung asawa ko, hindi naman umiinom. Oo, di ba maganda. Hindi naman siya, naninigarilyo. Basta, Yun talaga yung ng asawa ko. Siya nga yung nagsabi sa akin, dapat kahapon nga, dapat ipina-check up ko na, sabi niya. Balikan kita para ma-update natin ang ating mga kaponi kung anong magiging sunod na step kay baby. Ano talaga? Mariana Vishna. Vishna. Okay, sige. Maraming salamat po muli sa ating mga kaponi. Usog natin ang camera kasi wala tayong kasama. Salamat Tita Fede at kay Tita M ng Japan. Ayan, isang kaso na naman po ng microcephaly na baby ang ating natugunan ng tulong sa pamamagitan ng suporta ng ating mga sponsor. Ayan, sa mga nanays, lalo na't pagbuntis, iwasan yung ma-stress, iwasan uminom ng mga gamot na sa tingin mo magiging okay. Lalo na, di ba, ganun na pagbuntis? Oo, hindi naman, nung buntis ako, hindi naman ako umiinom ng mga gamot. Pero siguro, talaga ako sa trabaho dito sa bahay. Tsaka huwag masyadong magpapagod pagbuntis. Tapos minsan kasi, hindi naman agad, hindi naman, palagi. Minsan lang ako malipasan ng gutom. Yun, isa din yan, huwag magpapalipas ng gutom. Siyempre, yung baby mo magugutom din. At saka, mag-family planning ka, ha? Oo, nag-pipils na ako, sir. Ayun, simula nung nung nag 1 month siya. Sa hirap ng buhay ngayon, meron ka pang ganitong baby tapos magdadagdag pa ay. Kawawa lang ang sitwasyon ninyo. Ang iba mong anak, ha? Okay, maraming salamat po and God bless sa ating lahat mga kaponi. Bye-bye. Bye.